oldest living trio sa buong mundo. Isang pambihirang balita po ang kinumpirma ng Guinness World Records matapos kilalanin ang tatlong magkakapatid sa Brazil bilang oldest living trio of siblings sa buong mundo na may mga edad na 109, 104 at 103 years old. Talaga naman pong kamangha-mangha ang ganitong balita dahil sa panahon natin ngayon ay napakahirap na para sa isang tao ang umabot sa ganyang katandang edad. Maraming tao po ang naghahanap ng iba't ibang paraan para humaba ang buhay, tulad po ng pagpili ng mga healthy na pagkain, pag-exercise araw-araw at pag-iwas sa mga matitinding stress. Normal lang po na gustuhin natin na manatili ng matagal dito sa mundo kasama ang ating pamilya at mga mahal sa buhay. Sinasabi sa atin po ng mga eksperto na ang tamang pag-aalaga sa katawan ay nakakatulong ng malaki upang madagdagan ang ating mga taon dito sa lupa. Pero habang tinitingnan po natin ang larawan ng tatlong magkakapatid na ito, may isang mas malalim at mas magandang katotohanan na ipinapaalala sa atin ang Biblia tungkol sa ating totoong lifespan. Ang buhay po natin sa lupa, kahit umabot pa ng higit sa 100 taon, ay parang isang maikling sandali lamang po kung ikukumpara sa napakagandang regalong inihanda ng Diyos para sa atin. May isang napakahalagang detalye po ang salita ng Diyos patungkol sa ating hantungan na dapat nating tandaan. Ang sabi po ng Biblia, ang ating pisikal na katawan ay may katapusan, pero ang ating mga kaluluwa ay idinisenyo para mabuhay ng walang hanggan. Ang ibig sabihin po ng salitang walang hanggan ay isang buhay na walang katapusan, walang bilang ng taon at malaya sa kamatayan. Mas higit pa po sa 100, 1,000 o milyong taon ang mararanasan natin kapag tayo ay nakarating na sa langit. Doon sa piling ng Panginoon, ang oras po ay hindi na mahalaga dahil ang lahat ay magiging permanente at puno na ng perpektong kaligayahan. Ito po ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat matakot sa pagtanda o paglipas ng panahon dito sa mundo. Ang totoong mahabang buhay na dapat nating paghandaan ng husto ay ang ating eternity kasama si Jesus. Sa buhay po natin ngayon, madalas tayong maging balisa sa maraming bagay tulad ng pera, trabaho at pati na rin po ang pag-aalaga sa ating kalusugan. Mabuti po ang mag-ingat sa ating mga katawan. Pero mas mahalaga na ingatan po natin ang ating espiritual na kalagayan araw-araw. Ang bawat gising natin sa umaga po ay isang paalala na may magandang layunin ng Diyos sa atin at binibigyan niya tayo ng pagkakataon po na lumapit sa Kanya. Kapag ang ating puso ay nakatutok sa langit, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Ang pagtira sa piling ng Diyos ay walang kapantay na biyaya dahil wala na pong sakit, lungkot o pagod na mararanasan doon magpakailanman. Kaya habang tayo po ay nabubuhay pa dito sa lupa, gamitin natin ang ating lakas at oras upang maglingkod sa Kanya at magbahagi ng Kanyang pag-ibig sa ating kapwa. Pinaalalahanan tayo, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ang maikling talata na ito ay nagbibigay sa atin ng napakalaking kasiguraduhan dahil ang tanging kailangan lang natin ay ang tunay na sumampalataya at magtiwala kay Jesus. Ang pananampalataya po ang susi upang makamit natin ang regalong ito na higit pa sa anumang record sa buong mundo. Sa halip po na manghina ang ating loob kapag nararamdaman natin ang pagtanda o yung mga pagbabago sa ating katawan, magalak po tayo dahil ang bawat segundo ay naglalapit sa atin sa ating totoong tahanan sa langit. Ang tunay na tagumpay po ay hindi ang simpleng pagpapatagal ng ating buhay sa lupa. Ito ay ang pagkakaroon po ng katiyakan na tayo ay makakasama ng ating lumikha magpakailanman. Simulan po natin ngayon na mamuhay ng may pag-asa at ibahagi ang magandang balitang ito sa ating buong pamilya upang sabay-sabay po tayong maglakad patungo sa buhay na walang katapusan. Mga kapatid, ang buhay sa lupa ay may hangganan, pero ang buhay kasama si Jesus sa langit ay walang katapusan. Amen. Share this message and you can follow this page dahil araw-araw po tayong nagbabahagi ng patungkol lamang sa ating Panginoong Jesus. This is all for Jesus.